Kamusta mga minamahal kong Capricorn? Ready na ba kayong malaman ang mensahe ng universe para sa'yo ngayong buwan ng May 2025? Para sa video nito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang card upang malaman ang inyong buwan ng gabay mula sa universe tungkol sa aspeto ng iyong love life, kalusugan at kaperahan. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan para sa'yo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong buwanang kapalaran sa pamamagitan ng pagpili ng isang baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Bago yan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. Para sa iyong love life reading, sa harap mo ay may tatlong baraha. Baraha 1, baraha 2, at baraha 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuisyon. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay The Lovers. Ang The Lovers card ay sumisimbolo ng malalim na koneksyon, pagpili sa pagitan ng puso at isipan, at pagbuo ng matibay na relasyon. Ang The Lovers ay parang si ate mong torn between two lovers. Pero this time, ikaw yan, Capricorn. Puso o utak? Landian ba o relasyon na seryoso? Ang tema ngayong Mayo, ano ba talaga Mars? Panahon na para magkaalaman at harapin kung sino at ano ang worth it sa puso mo. Hindi ito quiz B, pero kailangan ng tamang sagot para sa may karelasyon. Maaaring umabot sa punto ang inyong relasyon na kailangan ng mas matibay na commitment o muling pag-evaluate kung saan patungo ang inyong pagsasama. O ayan, possible na dumating kayo sa checkpoint ng relationship nyo. Yung tipong, level up na ba tayo o mag-timeout muna? The Lover's card ay parang referee ng feelings. Kailangan ninyong mag-heart-to-heart talk kung saan patungo ang drama nyong dalawa. Ayaw ni The Lovers sa'yo. Huwag puro scene sa usapan. I-open mo yan. Pakinggan ang boses ng puso. Huwag puro praktikalidad. Kung may alinlangan, hanapin ang balanse sa pagitan ng logic at damdamin. Para sa mga single na Capricorn, hoy, single but never bitter. The Lover's card says, may potential ka for a kilig moment this May. Pwedeng may new love interest na kafatok sa puso mo, hindi sa pinto, unless delivery rider siya. Pero bago ang kilig, importante munang mag-self-check. Ano ba talagang hanap ko sa love? Happy crush lang ba o lifetime partner na? May chance din na may dalawang options kang pagpilian. Isa sa praktikal, isa sa basta masaya ako. Char, good luck sa pagpili, Beshi. Payo ni The Lovers sa'yo. Linawin sa sarili kung sino ang papasayahin ka. Hindi lang sa FB status. Huwag matakot pumili ng kung sino ang nagpapakilig ng genuine. Hindi yung paasa is life. Ang tamang koneksyon ay magdadala sa iyo ng growth, hindi ng pagod. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Capricorn, pumili ng tama, hindi lang dahil trip mo, kundi dahil deserve mo. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Seven of Cups, aka ang daming choices, Lord. Capricorn, ngayong Mayo, para kang nasa SM food court. Ang daming free taste. Pero hindi ibig sabihin kakainin mo lahat.
Ang Seven of Cups ay parang yung tropang magaling magpakilig sa umpisa, pero wala namang balak maging seryoso. Reminder lang, not all na maganda sa paningin, maganda rin sa panlasa. Oo, pati sa love life, besh. Para sa mga may karelasyon, medyo testing season ito sa relasyon nyo. May mga distractions, temptations, o mga what if na pwedeng sumingit sa isip mo. Pero bago ka magpadala sa mga instant kilig or shiny offers, balikan mo muna. Problema ba namin to? O ako lang to na bored? Baka kailangan nyo lang ng deep talk kaysa third party. Payo ni Seven of Cups sa'yo, Capricorn. Focus, Capricorn. Hindi pwedeng lahat ng maganda ay kukunin mo. Pag-usapan kung anong kulang sa relasyon nyo bago tumingin sa labas. Reality check. Hindi porket may bagong flavor, dapat tikman. Para sa mga single na Capricorn. Aba, para kang nakapromo sa universe. Maraming nagpaparamdam pero question, gusto ko ba siya o gusto ko lang ang feeling na may nagte-text ng good morning? Minsan kasi, hinanap mo yung fairy tale sa taong puro filter at pick-up lines lang ang ambag. Kalma lang, besh. Payo ni Seven of Cups sa'yo, Capricorn. Huwag madaling maniwala sa pasweet na DM. Gumamit ng mata sa puso, hindi mata sa pangarap lang. Piliin ang koneksyon na pwedeng tumagal. Hindi lang pampakilig sa IG story. Sa kabuuan na yung Mayo 2025 Capricorn. Hindi porket maraming choices, pipiliin mo lahat. Hindi buffet ang puso, Capricorn. Piliin yung di ka lang mabubusog, kundi masaya kang uulit. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Two of Swords. Para sa mga Capricorn na yung buwan ng Mayo 2025, ang Two of Swords sa love reading ay nagbibigay ng mensahe ng pag-aalinlangan, desisyong mahirap gawin at emosyonal na pagharang. Mga Capricorn, mukhang may pinagdadaanan kayo. Aminin na natin. Lumabas ang Two of Swords at ang sabi niya, uy, pwede bang harapin mo na yung desisyon mo? Hindi yung todo iwas at todo pakul ka lang dyan. Maaring nasa punto ka ngayon kung saan kailangan mong magdesisyon kung itutuloy, lilinawin o puputulin ang isang relasyon. Lilinawin nyo ba kung anong label nyo? O i-unfriend mo na lang siya sa tunay na buhay? May mga bagay kang pinipiling huwag harapin muna dahil sa takot masaktan o makasakit. May tendency kayong magtayo ng emotional wall. Pero hello, hindi ka naman construction worker. Either ikaw o siya ang nagmamatigas. Kaya indes na mag-usap, ayan, naglalaro kayo ng hulaan mo feelings ko game. Hindi ito fun. Promise. Reminder, hindi porket logical ka, tama ka na agad. At hindi rin porket feels mo, na yun. Balansehin mo, Capricorn. Huwag mong hayaan mag-wrestling sa loob ng utak mo ang logic at emosyon mo. Kahit mahirap ang sitwasyon, ang Two of Swords ay nagsasabing ang katahimikan o pansamantalang distansya ay makakatulong sa iyo para malinawan kung ano ang tunay mong nararamdaman. Payo ni Two of Swords sa iyo, Capricorn. Harapin mo na ang totoo kahit medyo masakit. Hindi yan parang tinik na mawawala mag-isa. Isipin mo pero wag mong gawing hobby ang pagdadalawang isip. Pakinggan ang puso at utak. Hindi pwede laging one-sided, no? Sa kabuuan ngayong Mayo 2025 Capricorn, kung magagawa mong harapin ang mga takot at alinlangan, may malaking posibilidad ng emotional clarity at mas malalim na koneksyon sa partner o sa sarili. Tumungo naman tayo sa iyong health reading ngayong buwan. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay The Judgment Card, aka Hoy Kissing, reality check na masakit pero kailangan card. Ang The Judgment Card ay isang malakas na paalala tungkol sa pagpapagaling, pagdubos at bagong simula. Ngayong Mayo 2025, ito'y nagsasaad ng isang mahalagang wake-up call. Maaring may mga lumang unhealthy habits, pagod, stress, kapabayaan sa sarili na kailangan talikuran. Pero relax lang,
hindi ito tungkol sa pagsisisi. Ang The Judgment ay nag-aanyaya ng bagong simula, parang soft reset button ng katawan at isipan. Lahat ng bad health choices mo noon, pwede mo nang gawing inspirasyon para sa isang mas malusog at mas chill na ikaw. May pagkakataon kang mag-heal at mag-recover. Body, mind, and soul package deal. May malinaw na guidance o diagnosis ang posibleng dumating. Huwag lang sa Google search. Fresh motivation to love yourself. Hindi lang pag sa FB quotes. Payo ni The Judgment sa'yo, Capricorn. Overwork? Stress? Uy, hindi yan badge of honor. Ang katawan, marunong din mag-file complaint. Bad habits? Panahon ng i-polish ang lifestyle. Kape, yosi, instant noodles at 3 AM scrolling? Pwedeng bawasan. Maaaring kailanganin mong mag-undergo ng check-up o re-evaluation ng health plans. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Capricorn, ang buwan ng Mayo ay mahalaga para sa detox, physical man ito o emotional. Ang The Judgment ay bumubulong sa'yo. Ano na, Capricorn? Ready ka na bang bitawan ang mga nakasanayang unhealthy at yakapin ang bagong mas glow-up na version mo? Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Page of Cups, aka ang batang mahilig sa feelings. Ang Page of Cups ay sumasakisag ng emosyonal na balanse, intuisyon, at mga bagong simula sa aspeto ng damdamin at kaisipan. Ngayong buwan, Capricorn, ang puso mo ay parang baso. Medyo puno, minsan umaapaw. Pero minsan naman, ewan kung bakit biglang walang laman. Ang Page of Cups ang nagsasabing, Hoy, friend, yung emosyon mo, hindi yan free trial. Totoo yan at may epekto sa katawan mo. Panahon ito ng emotional healing. Kung dati may stress o anxieties ka, unti-unti mong mahahanap ang mga paraan upang maging mas kalmado at mahinahon. Magugulat ka rin sa sarili mo, bigla kang maghanap ng gulay, hindi yung pinatuyo at ginawang chichiryaha, maglalakad-lakad sa umaga at baka matuto ka pang mag-yoga, kahit sa YouTube lang nanood. O teka lang, mga babala, stress attack alert. Huwag kang magpaka-Superman, pumang ulo mo ay pulang-pula na sa inis. Pwedeng lumala ang simpleng hilo o pagod kung ipagwawalang bahala. May tendensing maging oversensitive emotionally, kaya mahalaga ang self-care at pagprotekta sa iyong mental health. Simpleng sakit, wag dedma. Kung medyo may kumukulo sa tiyan mo, hindi chismis ha, as indigestion, kumonsulta agad. Prevention is key, hindi pwedeng bahala na si Batman. Payo ni Page of Cups sa'yo, Capricorn. Mahalaga ang hydration at balanced diet para mapanatili ang maayos na enerhiya. Kumain ng totoong pagkain, hindi instant noodles sa alas 12 ng gabi. Magpahinga sa ingay, minsan kailangan mong mag-mute sa mundo. Sa kabuuan na yung Mayo 2025, Capricorn, tandaan, kapag inalagaan mo ang puso mo, hindi lang love life ha, susunod ang katawan. Si Page of Cups ang nagsasabi, makinig sa feelings mo, wag lang puro trabaho, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay The Justice Card, aka Karma is Real Beshi. Ang Justice Card ay parang human version ng nanay mong laging may resibo. Kung ano ang ginawa mo noon, asahan mong babalik yan. Sa health, ito ang paalala na ang katawan mo ngayon ay literal na report card ng iyong past habits. Hindi yan magic, pure hard truth. Capricorn, workaholic ka ba? Aba, oras na para hindi lang career goals ang hinahabol mo, kundi tulog at pahinga rin. Tandaan, kahit si Superman, may day off. Huwag puro hustle. Baka ma-burnout ka at ang katawang lupa mo ay sumuko na lang bigla. Matulog sa tamang oras, huwag gawing kaibigan ang kape, at kumain ng totoong gulay, hindi yung nasa pizza toppings lang. Baka may mga silent health issues na quietly building ng drama sa katawan mo, tulad ng blood pressure o sugar levels na gusto nang magpakilala. Huwag mo silang paabutin sa grand entrance sa ER. Time to adult besh. Magpa-check up na. Health is wealth, pero mas mahal ang hospital bills. Ang tinanim mo, aanihin mo kahit ayaw mo. Ang Justice Card, parang matalining kaibigan na prangka magsabi, kung nagpakabait ka sa katawan mo, good job. Kung hindi, well, good luck. Pero huwag malungkot, Capricorn, pwede pang bumawi. Payo ni Justice Card sa'yo, Capricorn. Balanced diet, konting exercise, hindi counted ang paglakad sa pantry. At huwag i-skip ang health screenings. Panatilihin ang fairness sa sarili. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa katawan at isipan. Sa kabuuan na yung Mayo 2025, Capricorn, ang katawan hindi marunong magsinungaling. Kung ano ang choices mo, yan ang resulta. Pero relax, Capricorn, hindi pa huli ang lahat. Pwede pang baguhin ang ending ng health story mo. At ang pinakahuling reading mo,
para sa videong ito, ang iyong money career reading. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay King of Cups. Ang King of Cups ay sagisag ng emosyonal na balanse, kahinahunan at pagkakaroon ng kontrol sa damdamin kahit sa gitna ng hamon. Ang King of Cups ay ang iyong tipong tao na kahit may sunog na sa paligid, chill pa rin at nakangiti. Nagsasabing, relax lang besh, control is key. Ganyan ang energy mo ngayong Mayo pagdating sa pera. Kalma, compose, pero hindi nagpapadala sa drama. Good news muna tayo Capricorn. Para di ka ma-stress agad kahit may mga gastusin o obligasyon, magagampanan mo ito ng may mahinahong at matalinong pagdedesisyon. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa emosyon sa pagbili o pag-invest. Ang diskarte mo ngayong buwan ay practical at long-term. May tagapayo kang mapagkakatiwalaan. Pwedeng si boss, si tito-tita o yung tropa mong laging may Excel sheet sa phone. Basta may darating na magbibigay ng golden advice tungkol sa pera o business. Makinig ka, Capricorn. Hindi lahat ng advice nasa YouTube lang. Payo ni King of Cups sa'yo, Capricorn. Iwasan ang impulsive spending. Kahit kalmado ka, may mga tukso sa paligid. Promo, sale o biglaang investments. Gumamit ng discernment. Huwag dalhin ang hugot sa negosyo. Kung may sideline o business ka, i-park muna ang mga personal feels. Business is business. Hindi pwedeng dahil bad trip ka sa jowa, mag-discount ka ng bongga sa clients. Sa kabuuan, ngayong Mayo 2025, Capricorn, ang King of Cups energy mo ay nagsasabing, steady lang, walang katarantaduhan sa pera. Hindi mo minamadali ang yaman, pero sureball ang growth mo kasi focus ka sa stability at integrity. Dahan-dahan pero panalo, kumbaga. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Three of Wands. Ang Three of Wands ay sagisag ng pagpapalawak, oportunidad at long-term vision. Aba Capricorn, mukhang nakahawi ka na ng ulap at tanaw mo na ang incoming blessings. Ang Three of Wands ay parang ikaw sa rooftop, nakatingin sa malayo, nag-aabang ng package delivery ng universe. Good news, padating na ang mga pinaghirapan mo. Pero wag masyadong excited, hindi pa same-day delivery yan. May paparating na oportunidad sa negosyo o trabaho. Maaaring may offer mula sa ibang lugar, lokal man o abroad, o partnerships na makatutulong sa pagdagdag ng kita. Progress besh, yung mga ininvest mong pawis at luha, unti-unti nang magpaparamdam ng resulta. Hindi man big-time jackpot agad, pero steady ang asenso. Parang instant noodles, hindi 3 minutes, pero sure na lutong-luto sa tamang panahon. Mainam ang buwan ng Mayo para pag-isipan ang pagpapalawak ng income streams tulad ng side hustle, online business, or freelancing. Payo ni Three of Wands sa'yo, Capricorn. Huwag padalos-dalos, ang tagumpay ay hindi fast food. Kailangan mo pa ring maghintay, magplano at iwasang mag-decide ng gutom o puyat. Paghandaan ang mga gastos sa paparating na buwan. Maaaring may malalaking bayarin sa Hunyo o Hulyo, kaya't mainam ang maagang pag-budget. Ingatan ang overconfidence dahil maganda ang daloy ng oportunidad. Siguraduhin pa ring planchado ang mga kontrata at kasunduan. Gumawa ng 3 to 6 months financial plan, hindi pwedeng bahala na si Darna strategy. Makipag-network, bagong koneksyon ang susi sa mas malaking income potential. Alagaan ang reputasyon sa trabaho at negosyo. Ito ang magbubukas ng pinto para sa mas matatag na kita sa hinaharap. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025 Capricorn, nasa tamang biyahe ka. Ang Three of Wands ay nagsasabing malapit mo nang marating ang sweet spot ng financial success mo. Pero huwag kang kumurap. Patience, planning at proper moves ang susi. Kumbaga sa inihaw na liempo, malapit nang maluto pero huwag mong madaliin, baka masunog. Relax lang, steady lang, pero always ready for expansion.
Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Five of Pentacles. Ang Five of Pentacles ay isang tarot card na kadalasang konektado sa mga tema ng kakulangan, pagsubok sa pananalapi, at pakiramdam ng kawalan. Posibleng dumarating ang panahon ng paghihigpit sa sinturon. Maaaring makaranas ka ng biglaang gastusin, takulaman sa budget, o pakiramdam na kulang ang kinikita sa dami ng responsibilidad. Alam naming kaya mo yan, Capricorn. Independent Queen King ka kasi. Pero minsan, wag puro kaya ko to. Kahit obvious na hindi ko na kaya, bes. Tandaan, ang pagtanggap ng tulong ay hindi sign ng kahinaan. Isang karangalan ang humingi ng discount. Promise. Ang good news, hindi forever ang petsa de peligro. Ang Five of Pentacles ay parang utang sa credit card. Masakit ngayon, pero pwedeng bayaran basta disiplina ang puhunan. Magtuon sa needs, hindi sa Shopee cart na punong-puno ng add-to-cart therapy. Payo ni Five of Pentacles sa'yo, Capricorn. Bandayan ang gastos. Maging marupok sa feelings, pero wag sa impulsive shopping. Walang forever. Lalo na ang laman ng wallet. Maghanap ng sideline. Pwedeng freelancing, buy and sell, o kahit online racket na hindi mo kailangang lumabas ng bahay. Save ka pa sa pamasahe. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Hindi mo kailangang mag-solo flight palagi. Lumapit sa tropa, pamilya, o sa kaibigan mong laging may extra rice, baka may extra budget din siya. Kahit tight ang budget, huwag kalimutang magpasalamat. Minsan, yung simpleng kanin at tuyo ay mas masarap kapag may kasamang good vibes. Sa kabuuan ngayong Mayo 2025, Capricorn, ngayon ay buwan ng pagsubok at pag-ingat sa pananalapi para sa'yo. Ngunit ito rin ay panahon ng pagkatuto kung paano mas epektibong hahawakan ng pera. Pagkatapos ng ulan, sisikat din ang araw. Stay grounded and focused. Ayan na nga, Capricorn, ang iyong tarot reading para sa buwan ng May 2025. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Ingat ka palagi, Capricorn.